Hello, good morning Pilipinas po. Welcome po my channel, Kuya Jim po. So ngayon, ang tatalakayan po natin tungkol po ito sa chismis balita po sa Balitang Pilipinas eksklusibo po ito. So makinig po tayo kung anong nangyayari sa mga chismis na Balitang Pilipinas. So again, thank you sa lahat na walang sawang suporta po sa TV Jimmy Vlog po. Sana ay nagustuhan niyo akong gawang problem vlogger po nga si Kuya Jim po. So, makinig po tayo sa survey ng mga balitang chismis, balitang Pilipinas. So, ito po. Hindi lang ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lantarang sumisigaw ng katarungan, kundi pati na rin ang mga hindi kasapi ng PDP laban. Sinabi kasi ni Senatorial candidate Norberto Gonzales na ang Marcos Jr. administration na raw ang pinakakorap na kanyang nasaksihan. Kung bakit alamin sa report ni Alvar Persual. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Pagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinahin ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa isyu ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon Senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur, at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamahalaan, ang Marcos Jr. administration na raw ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos sa serbisyo publiko. Kung siya raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating na halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang aming panggagata sa kaban ng bayan. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niyang kandidato mula sa mga tatakbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsehal at barangay captain na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga mamamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamahalaan. Anya, kung hindi ito magagawa ng mga lingkod bayan, ay sigurado magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa mga susunod na henerasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, Pumahal Almar Forzuelo, SMNA News. Sabi Yan po ang dating Defense Secretary po si Gonzales po. Yan po yung pananaw kung paano nangyari ang Marcos Jr. administration po. Masagad na sa corruption. Talamak. So, regarding po sa what we call balita, so sa hindi pa nakaalam kung sino yung nakadiscover sa
what we call insertion o paano na na-discover yan ni Congressman Davao District 3. Si wala ng iba ko si Congressman Ungab po. Siya po ang nakadiscover ng what we call insertion ng budget cam. Kaya nga, after that, binunyag ko na. Pero binunyag yan ng dating Presidenteng Duterte na sabi ng present administration na that is fake news daw. Pero sa ngayon, wala pang natukasan na maayos kung paano ma-discover yung what we call insertion of 241 billion po in 2024. Ganyan po kalaki ang budget po na NDPWH 1 trillion po in 2024. So for that, 800 billion po in 2023. Ganyan po kadaming pera sa Pilipinas. So ganyan ang style ng project insertion ng taga saan ipasok. Again, thank you sa inyong lahat sa walang sawang support sa aking TV vlog po, Jimmy. Don't forget to like, to share po. Sana magustuhan niyong gawa kong Jimmy vlog po. At don't forget again to like, to share. And bye-bye, God bless po.